Ayan, good morning mga kaparikoy dyan, mga kaparikay. So, araw ng linggo dito, totally wala naman talaga kami pasok. At dahil dahil may kailangan matapos talaga sa work, sa department ko, ay kailangan nandun ako. So, OT ito, overtime namin. At, yun, tara. So, yan lang mahirap pagka OT. May pera nga pero sa totoo lang ayaw ko yan. Gusto ko yung tama lang. Basta pwede naman kayo mag-OT, pero tandaan nyo, huwag sobra-sobra. Pero sa Pilipinas kasi, pag sinabing overtime ay gustong-gusto ng kasi kaperahan yan, di ba? Yun ang thinking nyo na talagang kasi doon pa lang kayo magkakaroon ng extra income. Sa totoo lang, sa OT na yon. Pero hindi nyo alam, dito kasi kapag ganon ay talo. Talo yung mag-OT dahil kinukuha ng malaki ang porsyento ang government sa tax pagdating pag nag-OT kayo. Yan ang isa sa problema. Pero kung pa isa-isa lang, meron kasing limit. Mga 10 hours, kunwari yan 10 hours. Pag lumagpas sa 10 hours or 14 hours, ay doon na ang malaking kaltas. Parang pabaliktad na mangyari. Parang 75% ay punta sa gobyerno, 25% lang mapupunta sa'yo. Sistema dito. Kaya ako, kung ako ano yun, gusto ko ay easy lang din. Kaya ito mahabang trabaho ito. So 4 hours kaming mag-anong na yan, mag-overtime, at hindi pa namin alam kung matatapos namin yun. Okay. Natawa ako dun sa tawag nito, sa comment ni Sis Amial. Sis Amial, maraming salamat nga pala ulit sa pagsuporta. Natawa ako sa comment ni Sis Amial dun sa Black Ice. Napaisip tuloy ako, akala ko mali ako dun sa, kasi minsan di ba yung iba yung minsan ang iniisip natin. Basta sulat ka lang to, sulat na wala pala sa isip iba pala yung dapat meaning nun. Kaya binalik ko, sabi ko sabi niya kasi, bakit nga ba Black Ice yung tawag nito, pangalan doon sa title or doon sa ice, yung Black Ice, bakit ang Black Ice na kasi ang tawag doon. Oo nga naman, napaisip tuloy ko, may mali ba ako doon? Kaya Black Ice, tinignan ko, sabi ko Black Ice naman talaga ang tawag niyan. Pero napaisip din ako, sabi ko nga naman pala, bakit nga ba Black Ice? Ang una inisip ko ay baka mali lang ako doon sa spelling ko, kasi minsan kabibilis mo pagka-upload mo, nagugulat ka na lang, may kulang pa lang ganito, may kulang pa lang ganyan. Ayan. Yun, pero tama pala talaga. Bakit nga ba Black Ice ang tawag nila dito sa yung nagpo-form na ice? Kasi nga kaya Black Ice siya kasi kasi thin ice siya na nagpo-form na transparent na kulay niya doon sa floor or doon sa isang so ngayon kapag kung babasahin mo yung Black Ice, ang meaning niya talaga is a thin and transparent form of ice. Yun talagang magiging niya ang description base doon sa
ano, magsi-search. Yun. So napakadelikado kasi ang pinakadelikado sa lahat ay yung black ice talaga pagdating dito sa winter. Kasi una sa lahat, ang black ice, sinabi nga doon na napakanipis niya. Napakanipis na layer ng ice, na transparent form siya, na hindi mo siya almost makikita. Nang akala mo ang inapakan mo ay nasa sahig ka, which is wala talaga, nasa ice ka pala. Yun. At yung ice na yun, napaka dulas. Kasi to talagang totally dulas. Oh, para bang bumili ka ng doon na lang isasampul natin sa ice water. Ice. Pag bumili ka ng ice, di ba? Nasa plastic yan, di ba? Tanggalin mo yung plastic na nandun sa ice, di ba? Pag tinanggal mo yung plastic na nasa ice, napakadulas niya, di ba? Napakakinang. Oo. So, yun yung nagpo-form niya. Kaya talagang totally, kahit sasakyan doon ay wala talagang kapit. Talagang makakausap mo talaga si San Pedro pagka nagkamali ang bagsak mo. Kung hindi mo pa talaga oras ay pababaligin ka ni San Pedro. Sabihin sa'yo ni San Pedro, bumalik ka muna. Pumunta ka na lang muna sa orthopedic. Magpaano ka sa buto mo doon. Kaya palagyan mo muna ng kawayan yan. Ganon nasasabihin ni San Pedro. Kasi hindi mo pa oras. Pero kapag oras mo na, kapag nauna yung ulo mo at nabagok yung itong tangkugo mo, or dito sa batok mo, or dito sa likuran ng bahagi ng masilang o masilan dito sa pinaka hidden part na napaka delikado, ay talaga namang may mapaglalagan ka talaga, whether mag-collapse ka, or whether ma-injury ka ng husto na baldado, or ano pa bang posible pang mangyari sa'yo, kamatayan mo. Alam mo yun, maraming mga nangyayari na gano'n, nadulas. Yan, dulas sa black ice. Kaya napaka-delikado. Sabi nga doon, yung black ice na yan ay napaka-hazardous, napaka-hazard niyang form ng ice. Kasi kumbaga ito yung form ng ice na loko-lokong ice, dahil ini-expect niya na ikaw ay pag inapakan mo yan ay talagang madudulas ka. At kung may magtatanong naman, saan naman natatagpuan yung mga black ice na yan? Ang black ice ay walang pinipiling lugar, at saka yan, kapag yan ay nagkaroon ng parang yun yung sanhi ng pag biglang init, nasikatan ng araw at na lusaw ang ice, then biglang palagay na lang natin ang nag-akyat baba ang temperature ng klima. So kunwari ay biglang taas ang temperature ng positive 2. Okay, so biglang nalusaw ang mga ice sa paligid, di ba? Then pag nung nawala yung araw bigla, ay biglang nag-negative 5, ganon, negative 7 o negative 2. Doon na lang tayo sa negative 2 na lang. So freezing yun, freeze yun lahat. Yung lahat ng nalusaw, yung lahat ng to, parang kang nagtuho ng isda, di ba? Na ilang balik mo ulit. So lahat ng nalusaw ay magiging frozen ulit yun, pero makintab yun dahil galing nga sa pagkalusaw eh. At hindi mo maaninag yan, hindi mo talaga lalo pag walang ilaw. Kung may ilaw, mas madali mo pang mapapansin pag may ilaw. Bakit? Kumikinang yan, kumikislap na parang salamin. Ganon ang ano niya, kasi transparent kasi, salamin na salamin talaga. Kung ano yung postura, yung dinikitan niya, ganon na ganon talaga. Oo, transparent talaga. Ayan. So kapag naapakan mo yan, ay nga naman. O kaya pag nadaanan ng sasakyan yan, kunwari ito yung dinadaanan ko, pagka yan ay mapapansin ko yan kapag kay
medyo parang gumagaywang-gaywang ang sasakyan, yung dandaan akong ano yan. At saka kadalasan diskarte ko pagka ganito, nasa gitna ako. Yan, hindi ako sa gilid. Yan, nasa gitna ako. Kasi pag umikot ako, pag nadulas ako sa sasakyan ko dito, sa lawak ng kalsada na to, paikot-ikot lang ako dito sa gitna ng kalsada. So wala kang masasagasaan at wala kang ano ang ibang sasakyan. Yun, ganun lang ang pinaka worst scenario niya. Kaya mostly yan, mostly naman kasi hindi naman kasi dito sa amin black ice ay nangyayari yan mostly sa Toronto. Ayan, sa Ontario. Uso doon ang black ice dahil sa pagbiglaang taas ng temperature at biglaang baba ng temperature. So yun ang mga dahilan. At dito naman kasi bihirang-bihira lang nangyayari ang black ice dito tuwing ganitong oras. Anong oras ang alis ko? 5. Yan, ito yung kasagsagan ng black ice, mga ganitong oras. Bakit? Dahil dumaan siya ng gabi na, which is kung tumaas ang temperature nung kahapon, okay, tumaas ang temperature, so nalusaw lahat ng snow. Pero hindi ganun kalusaw, parang na-melt lang siya. Then dumaan sa madaling araw at biglang bumaba ang temperature ng negative. Then ito na yon ang kinalabasan, parang gano'n. Yan, mahabang explanation mo, pero tinan mo, maganda rin yung may gano'n na nag-comment. Ay di, magkakaroon na naman tayo ng video nito, magkakaroon tayo ng trivia o ano-anong mga pwede natin maipopost doon sa ating video. At ang topic na rin natin yan ay tungkol doon sa black ice. Ayan. At ang mostly na aksidente dito sanhin ang black ice ay kakaroon ng parang chain reaction ng mga sasakyan. Kumpul-kumpul yan. Kasi kusa na lang dumudulas yung mga sasakyan eh. At hindi ka tumatakbo, dumudulas na lang yan ng kusa. Ang kagandahan dito sa Alberta, sa amin dito, ay patag. Walang mga valley at saka walang mga paakyat. Ganyan no, ganun ka plain yung kita nyo naman. Hindi ka guys ayun, mag-starts dito sa Calgary, may mga valley na doon, mataas sila ng bahagi. Kaya biglang nagbabago yung temperature na nila, nagbabago bigla. Uso doon ang hailstorm. Yan. Yun naman ang matindi sa nila naman, na kapag kay tinamaan o naabutan ka sa daan ng hailstorm ay nga naman warak ang sasakyan mo dahil ang lalaki ng hailstorm nila doon. Snowball lang pinaka short term yan. Maagang bukol ka talaga pag natatamaan ka kasi malalaki eh. Dito sa amin pag nagkaroon ng hailstorm dito ay maliliit, na siya, thin ice na siya pag dumating sa baba. So hindi siya ganun kasaba, hindi siya nakaka-crack ng ng sakyan, nakakadintindi gaya nung Calgary na pagkayan ay tinamaan pati bahay mo warak. Talaga naman tusok-tusok yan, parang akala mo minamasingkan yung bahay. Yung sasakyan akala mo minamasingkan din, puro dent eh. Yan. Kaya iba-iba yung klima dito, totoo lang. Ang kasunod naman ng Labayan kung saan ako nagtatrabaho ngayon, puntang airport, iba naman ang klima doon. Yan lang yan kalapit lang yan nag-iba ang klima naman dyan. Malakas ang hangin kasi kasi patag, so wala siyang mga kahoy. Kumbaga imagine mo parang disyerto. So pag humangin din talaga naman wagas, mahangin tapos ang lamig. Yan ang napakasaklap dyan, yung
Pero kung walang hangin tapos mag-snow lang, ang sarap. Hindi siya hindi siya malamig. Yan. Ito yung area ko na to. Pagdating sa madulas to dito, yan, pakurba. Kaya mabibilis pa rin sa sasakyan sa mga sa winter, yung ganyan. Talaga naman lilipara ng mga sasakyan dyan sa tabi. Parang akala mo mga flying saucer eh. Kaya nako, pagpakurba talaga ay dapat talagang follow sa condition talaga ng weather condition. Dahil kapag yan ay dumulas ka, ay naman sub ka talaga. Yeah. Yun, ganun, diba? So ang haba na ng kwento natin dahil lang dun sa black ice na yun. Ayan. Maganda din yung ganyan tuloy yung kwento. Marami tayong may post niyan kasi nga winter dito. Marami tayong makukuha ng mga video o mga naganap. So inantay lang natin bumagsak ng matindi ang snow. At ang snow namin dito ay hindi ganun ka hindi kagaya sa Toronto, di kaya sa Nova Scotia, sa Charlottetown, doon banda ay ang snow ay kasing laki ng bahay, tumataas. Na totoo yun, yung napapanood ninyo minsan sa TikTok or sa ibang na pagbukas nila sa garahe nila, hindi na nakikita yung sasakyan nila. Ganun dito. Ganun sa kanila pala. Sa amin naman hindi ganun na nangyayari lang yan kapag yung sasakyan mo ay nasa street parking, then hindi mo kinuha ng mga 2 weeks, parang ganun, palagyan na natin, hindi mo kinuha ng 2 weeks yung sasakyan mo na nandun nakaparada sa labas, hindi mo na makikita yung sa 2 weeks na yan, hindi mo na makikita yung sasakyan mo kasi yung sasakyan mo na lang hindi malinis eh. Magugulat ka na, manghuhula ka na lang na sa akin yung sasakyan na to kasi ito lang naman yung hindi tumatakbo. Dahil parang kung titingnan mo na malayo, ang sasakyan mo ay parang malaking snowball. Nakubiran siya na puro ice. Yan. Parang snowball talaga pag titingnan mo na malayo kasi hindi mo na yung form ng sasakyan wala na kasi nga puro ice eh. Anuhan mo na lang na yun ay sasakyan mo. Kaya kailangan talaga sasakyan mo ay kumpleto sa gamit. May pang winter kit ka, meron kang pala, yung brush ng snow, scraper, yan, gloves, heated na blanket, then pang booster. Ako marami na akong nadadaanan at nakakapag-boost na rin ako ng sasakyan. May humingi sa akin ng tulong na gano'n. Kaya mahirap eh pag yung sasakyan mo yung ugak-ugak tapos hindi siya well maintained. Sa akin yan, hindi pa ako nakapag-oil change, pero plano ako mag-oil change ito. Sa misis ko, hindi ko na oil change din. Baka hindi ko alam, hantayin na lang namin siguro bumagsak ang makina niya. Pero well maintained ko yan, yung niya. Kaya tuloy-tuloy yung change oil namin sa kanya, change oil ko din sa akin, lahat. Kailangan talaga matibay sa kanya mo pagdating sa lamig dito. Yan, bumubulo sa paano ito buti dito dry. Dry masyado yung namin
yung temperatura dito sa Alberta. So mas okay kaysa yung nagmo-moist siya. Pero hindi okay sa sarili mo yung dry. Okay sa yung mga nagda-drive, okay yun. Pero yung sa sarili mo, ang dry na mahirap pag dry ka, dry ang paligid kasi mahirap huminga. Kasi masakit sa ilong kasi napaka-dry ang papasok doon sa ilong mo at ubuhin ka para kang hihikain kasi maninibago yung mo sa katawan mo sa klima. Imagine mo yun na parang walang alikabok, parang yung lahat ng langhap mo parang walang lasa, para bang yung hangin din walang flavor, parang napaka-linis niya, ganoon ka-dry. Yun yung kasi iba yung hangin na iba, may parang may naamoy-amoy ka na iba na may kasamang moist. Pero pag yung mo ay sobrang dry na tawag nito, pag nilanghap mo ay nauubo ka. Ako ganun ako, parang inuubo ko ng husto. Itong video na to ay dire-diretso na naman to, walang edit ito. Usapan, walang paligoy-ligoy, kumbaga straight to the point to. Kung ano yung mga pinag-usapan natin ngayon ay wala na paligoy-ligoy, tungkol na sa black ice. Natapos dito, black ice din, ganon. Ayan, nung kasagsagan ng snow dito, ayan, may rumampa na naman dito. Itong area na to, ayan, dito kailangan talaga makibisado mo ay yung mga part na napakadulas. Kasi malayo pa lang, mga 1 kilometro pa lang magpipreno ka na. Ganon dapat ang prenuhan mo. Kaya kagaya nito, yan din yan sa dulo. Ngayon pag madulas yan dyan, dire-diretso ka dyan sa yard. Ay nako, dire-diretso ka dyan sa yard talaga. Grabe yan. Ayan, ito. So pagka yung mga paliko, yung mga ganon, mga dead end, nako, oras na talaga, dire-diretso ka. Mabulusok. Ayan, saka masakit sa mata kapag mapuro snow. Ayan, andito na sila. Ayan, mga kasama ko. So dumating na din sila. Dalawa pa lang ata dumating. Baka si Parikoko kaya hindi ata makarating. Hindi natin alam. Ayan. So ito na naman nagtatapos ang ating kwentong buhay Canada. Tilasin lang natin. Ayan. So dito na naman nagtatapos ang ating kwentong buhay Canada, mga kaparikoy. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwento. Kaya huwag nyo kalimutang mag-share, likes, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada.